Hello, everyone, and welcome to ABC, All About Canada, a program that informs, educates, and inspires our fellow kababayans with different happenings in the Philippine-Canadian communities. My name is Rovic Canono. I'll be your host for this episode. And today, we have a very interesting topic. It's 10 tips on how to organize a profitable concert. With us, joining us is a concert producer in Vancouver. She is also the owner of various businesses, for example, Just Like Family Home Care, and a commercial and residential service or cleaning company. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Jeneline Manalo Dima Tatak. Hello, kumusta po sa inyong lahat? Kamusta ka na, Jeneline? Okay naman. How's everything? How's being a concert producer? Kamusta? Meron ba tayong naka-line up? Yeah, meron. May mga confirm na kami na mga events and meron din kaming under negotiation pa. So, i-announce namin yung iba pa. Of course. Sana itong programa na to makatulong somehow sa promotion ng iyong mga future concerts. Oo nga, sana nga. Saan ka ba sa Philippines? Sa Philippines, bali ako, from Batangas. Oh, Batangas. Nice. I miss Batangas, lalo na yung Anilaw, Batangas. Beach, Okay, so, papasok na tayo. Bakit ka nga pala napunta sa pag-organize ng mga concerts? Anong history? History? Siguro isa sa history niyan, kasi sa Philippines kasi hindi ako masyado nakaka-attend yan. So nung nakarating ako dito sa Canada, nagkaroon ako ng opportunity na maging part ng ganitong event. So nag-start muna ako as investor actually muna. So nag-invest ako sa iba-ibang events and medyo napapag-aralan ko siya. And then from there, meron kaming binuo na grupo. Nag-try kami ng isang concert as a group. And then after that, nag-decide na ako na mag-produce ng sariling concert under Silent Eye Productions. Oo nga pala, ang pangalan ng iyong company ay Silent Eye. Bakit Silent Eye yun? Okay. Ang totoong history niya, Silent Eye kasi, yung name ko kasi, kung titingnan nyo, ang spelling niya is J-I-E-N-E-L-Y-N. So usually, yung mga tao, pag tinatawag ako, sasabihin nila, Jeneline. So, i-correct ko sila. Sabihin ko, it's Silent Eye po. So, it's Jeneline po, not Jeneline. So, yun yung totoong reason. And then, actually, may another 2 reasons pa. Ang pangalawa is, yun nga, nag-start din ako as silent investor. So, that's also Silent Eye. And then, another Silent Eye is I myself, medyo tahimik ng konti, tahimik na gumagawa ng business, tahimik na nagpaplano ng business. So yun yung 3 meanings. Pero ang major meaning talaga niya is for my name. So yung mga kaklase ko, pag nakita nila yan, alam na nila kung bakit. Ikaw yan na. Okay, just to give our viewers and listeners some background, ano na ba ang mga malalaki o kaya memorable na mga concerts na organized mo rito sa Vancouver? Malalaki? Actually, ang masasabi kong first na pinaka-successful talaga sa lahat na naging event ko is December Avenue. So mga millennials yung market natin dyan. Madali silang i-promote, madaling ibenta yung ticket nila. And alam mo ng time na yon, lalo nung last song nila, nung in-start nilang yung nag-use sila ng ilaw ng cellphones, and iba yung pakiramdam mo nung nasa stage ka, nakikita mo yung mga tao, ginagawa nila yon. So nung time na yun, naiiyak talaga. Kumbaga, hindi ka lang nagnegosyo bilang producer, kundi parang nakita mo na napasaya mo yung tao. Yes. So kumbaga, may fulfillment itong profession na to or itong career na to. Yes. Oo, kasi alam mo, for me, masasabi mo talaga successful ang event mo, ang concert mo, kung kayong tatlo are happy. Ikaw as producer,
yung artist, happy sila sa outcome, happy sila how you organize a concert, and the attendees. The attendees, yung mga ticket buyers, yung sponsors. So yun talaga, doon ko masasabing successful ang event mo. Alright, so mga kababayan, ito na, papasok na ang 10 tips o sabihin nating secrets from a concert producer. 10 tips on how to organize a profitable concert. Tip number 1. Okay, so for the tip number 1, I suggest to write down your goals and objectives. So, yung like, ano ba yung goal mo? Like, gusto mo lang ba ma-experience mag-produce or mag-organize? Gusto mo bang ma-meet lang yung mga idol mo? Or gusto mo bang it's a way of fundraising? Or gusto mo bang kumita ng pera? Kung gusto mo kumita ng pera, ilan yung target income mo? And also, ilagay mo din doon ilan ang minimum months mo for marketing. Like, okay lang ba sa'yo ang short period of marketing like 1 to 2 months? Or mas gusto mo yung mga concert na may mas matagal para ma-sure na ma-promote mo ng ayos ang event? Another thing is, gusto mo ba mag-start sa smaller concert or gusto mo bang sumabak agad sa bigger event? Like, ready ka na ba? So, it's like more on making a business plan. So, yun yung ating tip number 1. True. Okay, alright. So, tip number 1, parang business plan. Write down your goals and your objectives. Yung timeline, ba? Okay, alright. Good. Yeah, timeline. Okay, so papasok na tayo sa tip number 2. Okay, tip number 2. Next is figure out your budget. Like usually, ang joke ko dyan is magkano ang kaya mong isugal. Kasi syempre, pera mo yan eh. Especially if you will start a sole proprietorship, it's your own money. And then another thing is, sinasuggest ko, ilista mo lahat ng possible expenses. And make sure, i-monitor mo lahat ng expenses. Try mo i-figure out kung saan ka pwedeng makatipid. And then mag-allocate ka din ng like 10 to 30% para sa contingency fund. And ako naman ang style ko, I always make an estimate on a higher price. Kasi mas okay na yung may sukli ka kaysa mag-end up ka na short ka sa pera. And then another thing, yung mga sponsors natin, they might help, pero hindi ko talaga sila kinakount as part of the expected income. Kinakount ko lang sila as parang bonus lang. So sa mga organizers or producers, sinasuggest ko, wag po tayo mag-rely sa sponsors' money para sa puhunan natin kasi hindi po lahat ng sponsor makakakommit mag-support. And then syempre, please don't get mad sa mga sponsors natin who will not be able to sponsor event financially kasi yung iba sa kanila merong limited budget. So be thankful if they will offer a different way of helping. So ako, I always say any type of support will be greatly appreciated. Alam mo, napakaraming katanungan dito sa budget na ito, no? Isa-isahin ko kung meron ako maiisip pa. Number 1. Paano yung mga marketing nito? Ikaw rin ba ang nagma-market nito? Yes, mostly ako. I might nasa next ano pa yan. Sige. So meron pa. Sige, sasabihin mo kung ang tanong ko ay matatalakay mo din sa 10 paano makakuha ng artista? Ng artist. Paano ng artista? Mame-mention ko din yan. Ayan, paano yung mga budgeting nila? Mame-mention mo rin yan. Okay, sige. Sa part na yan, can you clarify more? Kasi dun sa figuring out your budget, syempre, merong artist na malaki. Ang budget. Wala pa din yung transportation, yung airfare. Paano? Kung meron siyang grupo, paano kung meron siyang loved one na kasama na PA, sabihin na natin. How do you factor that? Okay, so sa ganyan, actually medyo mame-mention ko din yan sa sunod kong topic. That's part of yung contract na topic.
So, okay. So, balik tayo sa list all the possible expenses. Okay. So, ilista nyo lahat ng pwedeng expenses. From there, i-assess nyo kung kaya nyo bang gumastos ng ganung pera. Kaya ang first word ko talaga is magkano ang kaya mong isugal. So, kunwari, example, yung medyo bigger event. There's a chance gagastos ka dyan ng 100,000, it could be more, it could be 250,000. May mga ganong event. So, pag nakita mo yung all possible expenses na yun, i-assess mo ang sarili mo, kaya mo bang sumugal ng pera para ma-execute yung event na yun, yung concert na yun. Medyo malalimang yan, ano? Okay, pero sa bagay nasa general ideas lang naman tayo. Pero siguro matatalakay din natin 'yan. Pero sige, continue na tayo sa third na ba? Third na. Okay. Third. Okay, third. I suggest make sure you register your business and get insurance. Kasi minsan namimiss yung part na yan. So even mag-i-start ka as sole proprietorship, like I myself, nag-start muna ako as sole proprietorship. So make sure meron ka pong business permit para everything is legal. Make sure din na meron kang insurance for anything that can happen. Kasi if the payment for the artist is not delivered, and kunwari talent fee lang yung pinag-usapan nyo, hindi delivered, it means ikaw ang sasagot sa kanila if something happened to them while nasa territory mo sila. So better to buy insurance than paying the expenses with your own money. And then meron din mga venue na nagre-require ng event insurance. And then kung plano mo magbenta ng alcohol, make sure din meron kang liquor license. So yun yung mga kailangan nyo i-ready. Business permit, licenses, different kinds of licenses. Anong klase insurance naman ng maliban sa travel insurance at na may medical insurance dun sa mga artists? Basically, okay. Okay, ang other is business insurance on your part. Like if like example may something happened. Kasi minsan kung venue insurance lang yung binili mo, merong mga limitations yung insurance na yon. And kung hindi sakop na yon yung ibang mangyari, kunwari may nangyari sa artist, hindi part ng insurance ng venue, make sure covered ka doon. Kasi mangyayari ikaw ang sasagot, ikaw maglalabas ng pera. Sa convenience ng mga show producers na katulad mo, meron bang isang kinakausap na lang na insurance ng package na yan? Hindi. Iba-iba. Well, yung business insurance as a general, yes. Pero business insurance lang siya. Pero yun nga, yung venue insurance is different. Merong ibang venue na meron silang exclusive with insurance different company. Insurance company. Oh, I see. Maliwanag na maliwanag. Oh, napaka-importante na insurance. Yeah. Okay. It's really important. Yeah. Yan ang number 3. May dadagdag ka pa bago pumasok sa number 4? Wala na. Alright. Okay, mga kababayan. Nandito po tayo sa 10 tips on how to organize a profitable concert. Papasok na po tayo sa tip number 4. Okay, tip number 4. So yan, ready ka na. Meron ka ng planning, meron ka ng business license. So make sure you're now dealing with the right person. Especially kung ang artists are from overseas. Like, hindi local. So make sure tamang tao ang kausap mo. Like, pero bago ka tuloy-tuloy, feeling ko itong number 4 na to, may hugot to. Hindi sa akin, pero may mga nangyaring ganyan. Kaya kailangan ko siyang i-mention dito. Sige. Yeah. So, meron bang follow-up question? Okay, yun, feeling ko ay sino tong right person na binabanggit mo na ito? Okay. So kasi it can be kasi na direct sa artist yung kausap mo. Pero minsan kasi sasabihin nila talk to our manager. So next is sa manager ka makikipag-usap.
And then there are times naman na promoter ang kailangan mong kausapin. So, sino ba yung mga promoter? So, usually sila yung parang middleman. Kasi merong ibang artist or merong ibang manager na gusto nila isa lang ang kausap nila for the whole tour. Ayaw nilang may kausapin. Kunwari, ayaw nilang may kausap sa Vancouver, may kausap sa Edmonton, may kausap sa Winnipeg. So, minsan gusto nila isa na lang ang kausap nila. So, dyan papasok yung promoter. Ngayon, yung promoter na yun, make sure legit yung promoter na kausap nyo. Kasi may mga nangyari po before na may mga na-scam po na producer. So, wala. Sad to say, minsan goodbye na yung perang naibayad nyo na sa promoter. Kaya nadama ko may konting due to experience itong tip mo na to. Yes. Pero sa'yo, wala pa naman nangyaring ganyan. Sa akin wala pa kasi very ako dyan. Perfect. Very maingat ako kasi I know it could happen. I see. So, balik tayo dun sa question na yun. So, saan ka kumukuha ng artist? What inspires you to get this artist? Sabihin na natin yung December Avenue. Okay. Millennial yun. Buti, ako actually nagulat eh. Sabi ko, meron siyang na-feel mo yon as a producer na kahit na hindi natin siya crowd or genre. Yeah, so sa December Avenue, ang kausap ko dyan is a promoter. Which happens to be, napagkatiwalaan niya agad ako kasi it happens na nurse din siya. So medyo nagkaroon siya ng trust sa akin. Kasi that's our first time din na mag-communicate. And then from there, halos yung mga upcoming projects niya, halos mga artist niya, ako ang ginagawa niyang first So kayong mga Florence Nightingale nagkaroon na ng parang commonality, no? Alright, okay. So, tama po yun. Meron artist na direct ding may mga ibang artist direct na nakakausap ko. So, iba-iba. So, sometimes I'm talking with the promoter, sometimes with the manager, sometimes with the artist. Sige. Napakaganda. Papasok na tayo sa tip number 5. Siguro sa ending din, may mga itatanong ako based on your experience. Alright. Okay. Tip number 5. Tip number 5, ito, sa akin important din to eh. Check if the target date works and you have the right venue. So, i-check natin kung walang kasabay mismo na date yung concert. Kasi mahirap yung sabay kayo na may pa-concert, nahati yung tao. Or hanggat maaari, wag nyo masyadong ilapit yung date sa ibang concert. Like, kagabi, tsaka ngayon, tsaka bukas. Yung hanggat concert, you're talking of concert na Filipino rin? Yes, na Filipino din. And then, pero actually, consider din yung medyo bigger artist kasi meron akong isang event na napuntahan na sinabi niya na naapektuhan yung sales nila kasi may kasabay na bigger event. Na hindi Filipino event, ibang artist, and then most of them bought from doon. So medyo consider na rin natin even international. Tama. Paano mo naman nararamdaman na yun ang right venue, yun ang dami ng tao? Ayan, yeah. Ito sa venue kasi based din yan sa mga naging experience ko before. So unang-una, estimate nyo muna ilan yung target na audience mo. Kasi make sure it's not too big para hindi masyadong pangitingnan kung konti lang yung umattend. Kasi let's say mamaya ang nabook mo is 1,000 capacity pero ang market pala could be just half. So medyo pangit lang tingnan na alam mo na yung kalahati is vacant, unsold. And then make sure then na it's not too expensive. Kasi minsan, yan yung mga natutunan ko lately. Kailangan kong mag-budget. Hanggat maaari, ayoko nang gumastos sa mga venue na mahal. Kasi sayang din yung masasave mo doon. And i figure out mo din kung accessible ba siya sa public transportation. Kasi syempre yung iba, most of
the people are just using buses. SkyTrain, ganyan, di ba? Bus. Mm. May tanong ako. Ay, ito pa, isa pala, idagdag ko din. Hmm. Make sure din yung venue mo is yung napili mo is match sa artist. Kasi minsan, parang hindi match eh. Kunwari, song nila is mellow, tapos nilagay mo sa medyo So, yun din. Isa din yun sa i-consider nyo. Sa experience mo dito sa Vancouver, ano ang mga nakita mo na parang swerte o maganda na concert halls? Concert halls. Okay. So, for me, kapag ang songs nila is love song, I usually prefer na ilagay doon sa mga parang theater style na venue. Kasi sometimes yung sound system nila is in-house, so maganda yung yung nagiging outcome ng tunog. Parang whole package na siya. And then kung ang song sa Manila is rock, hip-hop, so ilagay mo doon sa mga places na as much as possible, wag sa theater style. Kasi yung gusto ng tao, gumagalaw-galaw sila, nag-iikot. Minsan gusto nila may alak. So, yun. So, try nyo ding i-base yung venue sa artist, sa kanta nila. Good. Okay. Bago tayo pumasok sa number 6, may dadagdag ka pa sa 5? Yun na yung about date and venue. Okay, mga kababayan, papasok na po tayo sa pang-anim na tip on how to organize a profitable concert. Okay, so number 6, read before signing the contract. Sino magbabasa? Ikaw o ikaw bilang ikaw as organizer, as producer? Bakit? Sino ba naglalabas ng contract? Okay, so usually, kapag ang kausap mo kasi is promoter or manager, sila ang nagsasend sa'yo ng contract. Okay. So, sa contract, make sure, basahin mo kung yung price ba na pinag-uusapan nyo is US dollars or Canadian dollars. Kasi, especially sa ngayon na medyo talo tayo sa exchange rate. So, baka mamaya yung akala nating 30,000 is US pala. So, that's malaki din ang nun. Of course. Ang conversion into Canadian. So, hindi natin na-compute ng ayos yung costing natin. And then, i-check nyo din kung ang pinag-uusapan nyo ba is talent fee lang or it's a delivered price. Okay. Kasi minsan maririnig nyo yun, ano ba meaning ng delivered? So pag sinabing delivered price, it means sila na ang bahala sa visa, sa airfare. So gagawin nyo na lang, susunduin nyo na lang sila, kayo magpo-provide ng hotel, ng food nila dito. So meaning as soon as lumapag sila sa territory nyo, yon. Ikaw na ang gagastos ng lahat ng gagastusin mo. So quick question, anong preferred mo? Delivered price o patingi-tingi? Okay. Case to case yan. Pero to be honest, ang nangyayari sa akin lately, siguro 90% sa akin is delivered. Kasi parang na rin minsan kasi sa airfare, medyo nag-iiba-iba kasi yung presyo Pag minalas ka, yung date, magkataong peak season, ang mahal ng ticket. Minsan ang entourage nila, ilan? Yun, isa yan sa titingnan nyo, ilan yung entourage. Mamaya, pala sila? 15, 20, 25, 30. So, isa yan sa i-check nyo din, ilan yung entourage nila. At saka ito yung isang namimiss ng ibang tao. I-check nyo din kung merong minimum guaranteed ticket sales. Kasi merong ibang artist, kapag hindi mo na-meet yan, possible hindi sila magpa-perform. So, kunwari, nakalagay sa contract, it needs to be 70%, 80% sold, ticket sold. Pag nalaman nila 50% lang ang nabenta mo, hindi sila lalabas. Anong logic nun? Kumbaga, ayaw nilang mag-perform sa... Kasi feeling nila, sila yung napahiya. May ibang ganon.
Okay. Mm-mm. Napakagandang tip Or yan. Ano pa? isipin nila hindi mo masyadong minarket yung hindi mo pre-promote yung event nila. Mhm. Ano pa? Ano pang maganda sa contract na makita? Ano din, ano yung mode of payment Mhm. or ano yung payment term. Kasi merong iba 50% down and then 50% is kung kailan malapit na. Merong iba 3 installments, 4 installments. And make sure, ito yung medyo may mga naririnig ako nangyayari. Pag nakasulat doon to pay them 1 week before or before sila lalabas, make sure bayaran mo sila. Make sure nakahanda yung pambayad mo. Usually kasi yung last gives, kung 3 installment yan, 4 installment, usually the third or the fourth, kasi yung final installment, some of them wanted cash. So make sure hawak mo na yung cash para ibigay sa kanila. Kasi may right sila na hindi lumabas ng stage. Ang galing. Kasi yung iba sa kanila, nagkaroon din ng experience na sila na-scam. Na-scam daw sila ng producer. Pinagbigyan nila yung producer and then after that, hindi na sila binayaran. So, kaya yung iba nagiging maingat na. Strictly bayaran yung balance bago ano. Very understandable. Ang daming magagandang information from dito sa number 6 na to na read before signing the contract. Ano pa bago tayo pumunta sa number 7? Yun. Basahin nyo ng ayos ano yung mga iba nilang requests or demands. Kasi minsan meron silang mga demands doon eh. Hindi lahat ng artist may demand. Sige. Para lang magkaroon tayo ng konting break sa seryoso natin usapan. Ano ang, in your experience, ano naman ang medyo kakaibang demand? O kaya, pagdating sa entourage, medyo para bang napakamot ka ng ulo? Without naming the artist, Okay. So, ako so far, sinuswerte ako, hindi ko naranasan yung ganyan na nagkaroon ng problem. Pero isi-share ko lang yung nangyari sa iba. Okay, merong ibang artist na hindi binigay yung technical requirements. Kasi minsan may mga artists, may mga specific silang requirements. Kunwari sa lights, meron silang specific requirement. Merong iba sa sound, meron silang specific brand or specific model na gusto nila. Merong iba, ang projector, ayaw nila ng regular projector. Gusto nila gagamit ka ng LED na which is mahal. So, as much as possible, iklaro nyo agad ano yung mga technical requirements nila. And then, merong ibang artist humihingi ng per diem. So, parang minsan merong per day na hinihingi sila. So, and yeah. Or, yun pa, hotel. Minsan, may ibang artist, ayaw nila ng simpleng hotel. Gusto nila medyo mahal na hotel. Merong artist na gusto ng Airbnb kasi mas gusto nilang nakakapag-relax. So, iba-ibang artist, may kanya-kanya silang So, yeah, make sure basahin nyo yung mga demands nila, request nila. I will hold my question. Siguro mamaya, pagkatapos ng 10 tips, magbibigay ka pa ng napakagandang mga memorable na mga experiences. Okay, papasok na ba tayo sa number 7? Ticket prices matters. Kasi minsan kahit sikat yung artist, pag medyo pricey, some people don't buy. So hanggat maaari, try to make it as budget friendly as possible. Though there are times talaga na hindi natin masisisi ang mga producer kasi minsan mahal talaga yung costing, kaya mahal din yung ticket nila. So as a producer or as an organizer, just keep in mind lang na your ticket price can be one of the possible factor that can affect the ticket sales. True. Okay. Yan, medyo na yan. Palagay ko sa pagdating sa pricing, based on experience na yan. Mahirap magkaroon ng parang detalyado or na guidelines dyan. Alright. Okay, so tapos na tayo sa 7. Papasok na tayo sa 8.
Okay, sa 8 naman, strong marketing is essential. So, itry natin mag-market with all social media platform. Kasi sa Facebook, hindi lahat ng post natin nakikita ng mga friends natin. Kaya kung bihira ka mag-post doon, may chance na mi-miss ng ibang tao yon. And then, maglagay din tayo ng mga posters sa mga stores, sa mga restaurants. Pero syempre, magpaalam muna tayo sa mga owners. Huwag tayong basta lang maglalagay doon. And then, mag-promote tayo sa mga community events and mag-ask din tayo ng help from other people to spread the words. So, kailangan talaga natin magsipag sa pag-promote ng event natin. Meron ka na bang project na talagang nahirapan ka i-promote? Nung on our first few years, nung baguhan kami, kasi akala namin nung una, sikat ito. Madaling ibenta. And then na-realize namin na hindi pala, kailangan pala namin magsipag. Kasi minsan akala mo ganun pag sikat yung artista, madaling So, any kind of marketing promotion, kailangan mo talagang gawin. Alright, okay. Tama. Marketing is essential. Papasok na tayo sa number 9. Number 9, don't be shy to ask for help. So, huwag tayong mag-ask ng input sa mga experience na. Minsan kasi they don't want to say anything to you kasi ayaw nila na nami-misinterpret mo. Na baka isipin mo, pinapangunahan ka nila. Na pinapakayalaman nila ang diskarte mo kasi possible nangyari na before na minasamaan ng kausap nila yung sinabi nila kaya ayaw na nila magsalita. Then kung nag-ask ka naman and hindi mo nagustuhan yung sagot, wag mo na lang personalin. Don't think na dinidiscourage ka kasi baka mamaya sinasabi niya lang talaga yung totoo. And then kung hindi ka naman tinulungan, okay din lang. At least nagtry ka. Hindi ka muna at least nagtry ka, hindi ka nag-assume na ayaw nilang tumulong. Pero kung ang question mo naman is talagang from the scratch na sila mag-iisip para sa'yo or mag-plan para sa'yo, yan yung hindi tayo sure kung mapapagbigyan ka kasi too much information na yun. True. Pagdating dito sa number 9, when you ask for help, say for example, are you also referring to advertisers dito? Pwede din. Oo, pwedeng sa advertisers, pwede kayong mag-offer ng X-deal, makipag-deal ka sa kanila. Or pwede ka din ask help sa mga kaibigan mo to help promote your any type of help. Huwag kayong mahiya. Okay. Nagkaroon ka ba ng experience na minarket mo ang isang concert sa mga bibigating malalaking companies? Like for example, Globe sa Philippines. Dito, Fido or Freedom or Rogers. Philippine Airlines for the fair. Mga ganyan. Okay. To be honest, hindi ko pa na-try yung mga Fido na yan. And kasi most of my kasi is Filipino. Pero actually, it's a good it's why not try, diba? It's always good to try than never. So it's a good point. Pwede ko yan i-try. Yeah. Regarding naman sa mga airfares, kasi usually nga delivered yung nakukuha ko, I don't need to to worry about the airfare. Usually mga promoters ang bahala dyan. Meron ba sa yung merong mga grupo minsan ang negosyo lang nila is to market a show or something, marketing arm na yun ang negosyo nila. At kapag nakakuha sila ng sponsor for you, ay magkakaroon sila ng komisyon. Doon lang sila nagre-rely. Yeah, pwede din. Na-experience mo na may lumapit sa'yo na Jeneline, I will market your show. Ganito usapan. Yeah, pwede. Yeah. Oo, nag-o-offer sila. Sinasabi naman nila kung ilang percent yung inaano nila. Kung doable naman, kung palagay ko naman okay, umuo ako. Of course. Alright. Okay, almost done na tayo. Tapos na tayo sa number 9? Tapos na tayo? Yes.
Alright. Okay, mga kaibigan, dito na po tayo sa pang-10 on the 10 tips on how to organize a profitable concert. Okay, so sa number 10, communication is the key. Yan talaga ang isa sa pinaka-importante na natutunan namin. Kasi may instances talaga na nagkakaroon ng miscommunication between you, the artist, the management, the promoter, the sponsors, the volunteers, the front acts, everyone. So, may time talaga minsan hindi mo alam. Nangyari na din actually sa amin yan. May time na sensitive pala yung kausap namin. Walang meaning sa amin yun, pero nagtampo na pala. Or example, nakataon na naman na may naprangka na isang tao. Pero minsan isipin din sana nung tao yung side namin. Kasi baka mamaya may nagustuhan talaga, may nagawa talaga sila na hindi namin nagustuhan or maaring stress kami nung time na yon. So, sinasuggest ko magpasensyahan muna on both sides and then be clear with the expectation. Be clear ako as a producer, ano expectation ko. Be clear doon sa taong kausap ko, ano expectation niya. And then kung hindi okay, be honest. Kasi mahirap yung malalaman mo na lang sa ibang tao na hindi pala okay. Ano ang committee or isang group or isang aspect ng concert on the day na talagang tinututukan mo? Yung bang ticket registration? Depende kasi sa event eh. Kasi minsan ang ginagawa ko, may i-assign ako sa stage. Parang, I just commonly call that parang stage director or something. So sila na ang bahala sa stage, sa backstage. Sila ang bahala makipag-communicate sa mga tao doon sa likod, sa artist, kung kaninong ng term. So may ina-assign ako dyan. Ako talaga overall umiikot-ikot ako tickets, pumupunta din ako sa entrance. Mini-make sure namin. Kasi ang style namin, lahat ng attendance namin, nilalagyan namin ng wristband. So I make sure lahat. Kasi kinakategorize namin ang VIP tsaka yung regular ticket holder. And then hanggat maaari namin hanggat kaya din ng time namin na yung sponsor iba yung wristband nila better, pero minsan pag hindi talaga kaya ng time sila VIP. Pero yun nga, a major talaga is we're trying to ma-distinguish sino ang VIP, sino ang regular ticket holder. Last question ko siguro dahil masyado ng maraming information to. Ang mga volunteers na tumutulong sa'yo, malaki ang factor. At saka up to what extent yung kanilang volunteerism. Sabi mo kasi may stage director. Yung ba stage director, minsan volunteer yun halos na... Yes. Yes. So usually kasi ako, siguro yung mga taong regular na naka-attend na event ko, mapapansin nila. Actually, ang volunteers ko, mapapansin nila, konti lang ang volunteers ko, pero I make sure gagawin nila yung task nila. Hindi sila nandun para manood lang. Nandun sila para tumulong. Kasi nangyayari sa iba, nauuna yung panonood, nakakalimutan na nila yung task nila. Kaya masyadong starstruck na. Yes. Yes, so yeah, halos ang volunteer ko konti lang and same person. And then kabisado na nila, alam na nila ano yung gagawin nila. So less orientation na rin. All right. Okay. So, thank you so much, Jeneline Manalo Di Matatak, for your time sa pagbabigay ng 10 tips on how to organize a profitable concert. Finally, anong masasabi mo sa mga gustong mag-organize ng concert, sa mga regular supporters ng iyong mga ino-organize na shows? Okay, ang masabi ko lang, they could use itong guide na binigay ko. It's basic, hindi ko talaga maiisa-isa lahat. There's a chance meron ako na miss dyan, pero at least I tried my best na mag-focus doon sa talagang pinaka-important. And also, hindi ko kiniklaim na I'm a professional kasi
itong tips na to is based on my experience din. Sineshare ko lang sa inyo. And to be honest, in every event, may bago kaming natututunan. Hindi ko talaga sinasabing perfect lagi yung event namin. May minor flaws pa rin. May natututunan kami. Pero at least, ang gagawin namin, kung ano yung naging mali namin, we make sure hindi ulit siya mangyayari sa sunod na event. Alright, thank you so much. So, sa mga sponsors, advertisers na gusto kang kontakin to support your show, at saka mali mo, mapunta ito, may makapanood na manager ng artist, saan kanila pwedeng kontakin? Okay, so meron akong website, www.silentiproductions.com. Even though there are times na hindi ko agad napapa-update siya, pero may website ako. And then email is silent.i.productions@gmail.com. Meron din akong Facebook page, yun din, Silent Eye Productions. Yeah, okay. And then for the other upcoming shows, abangan nyo lang sa Silent Eye Productions na Facebook page and website. Alright, thank you so much, Jeneline. At yan po mga kaibigan, yan po ang 10 tips on how to organize a profitable concert. Thank you so much, Jeneline Manalo Di Matata. Alright? And yes, and that's a wrap. Thank you everyone for watching ABC All About Canada, a program that informs, educates, and inspires future concert producers in Vancouver. Once again, this is your host, Rovic Canono. I'll see you again. Thank you.